Inunahan. Ano yun? Na ito, intended for entertainment purposes only. O diba, hindi nakaluto. The views, opinions, and bardahan of the host and guests their own. Statements may be subjective kaya have an open mind and heart sa pakikinig, and in life, anything shared within the episode are limited to the information acquired at the time of recording at maaaring magbago ito by the time of listening. People change and we learn. Kaya listen with caution because we go all out with our opinions! Tara na, sakay na! And let's have together in the open seas. Nakakagulat. Ako yung shipper na concern sa mga kapitbahay ni Shipper Kevin. At ako yung shipper na naniniwala na love is blind. Ako si Shipper. Ay, ang taray. Taray. Ako naman yung shipper na mahilig sa librong Last Twilight by Stephanie Meyer. Pati yung New Moon, Eclipse, tsaka Breaking Dawn Parts 1 and 2. Shipper Kev. At ako naman ang shipper ng Songklang Tunay, Shipper VP. And welcome to The Shipper! The Shippers! Oh my God, finally, umabot dun sa ganung peak. Oo nga. Oo. Na Yung timing. music. The timing lang tama po. The Diba? timing is great. Diba? The timing is right. The timing is correct. Songkla Oo. From Songklaan. Tunay. Songkla ang tunay. Welcome to the show where we board the ship of love in all forms, sailing through the latest and greatest waves of the BLC. So, let's get shipping na dahil nga mga songklang tunay tayo na bulag sa pag-ibig. Diba? Or is it just me? Charot. Bulag sa pag-ibig, bingi sa pag-ibig, bibit. Ay, kawawa. Charing. Lahat. And then we're gonna do this differently. We're gonna unload something differently. And pero ano muna yung upload natin? Wala, ito nga. Different. 1,000 stars. Ano mo na i-upload? Different. Different nga. Diba? Ano nga ba yung unload? Ang unload natin ay New Moon. Hindi, New Dawn. In fairness, kasi nga magkakaroon siya ng live on stage na ang tawag ay New Dawn. So I guess fan tong show na to ni Stephanie Meyer. Tama. Hindi dito, hindi dyan, kundi doon. Ang galing mo doon. Ay, tama. Anyway, Last Twilight. Para lang. Last Twilight. Kung hindi nyo pa na-figure out, no? Sa mga nakikinig. Kung hindi nyo pa na-figure out, same. Kasi kami din, hindi namin alam ano bang pinasok namin. Sarot. Pero hindi, sige. Also, unload na nga natin ang latest ng Jimmy C at ni P-Off, ang Last Twilight na P-Off Jumpal. Siya talaga. In fairness naman, I think despite what happened sa ending, still one of the best for me. Was it a despite? Was sa it akin hindi. Or was it an inspire? Sa akin, in spite of siya. Ang taray, vocabularies. Diba? Bakit despite of para sa'yo, Shipper? Right? Ano ba pag despite? Hindi mo nagustuhan? Di ba yung kalaban ng 7-Up? Ay, oo. True Orange. O Royal. Bobo. Kasi ayoko yung nangyari sa ending. Kasi mga napag-usapan na natin sa previous na Wave Weeklies. Kasama ko pa si Shipper Leif na feel ko na ako na I promise you the moon ako. Kasi masyadong happy. Hindi mas masyadong happy, pero masyadong They closed it the way that you wanted them to close it. Parang ganun. Hindi. I mean, the normal closing. Parang the ending that a BL would, ganun. I guess, oo. Pinakulangan lang, basta, ayoko kasi yung ending nga ng I Promise You the Moon. Kasi nagkabalikan sila. As they should. So ito, hindi mo nagustuhan kasi
Hindi dahil sa hindi sila, hindi dahil sa nagbalikan sila, but because of something else. Kasi nga, ang laki ng iyak ko dun sa loss of sight nga ni ano. So parang to her talaga, no? Parang to, So parang to Shipperay, parang wala lang din yung iniyak niya from the previous episodes. Diba? Kasi eventually nakakita. At bumalik pa nga sila dun eh. O, take 2. Kasi ngayon, nakakita na ako. Diba, na ang donor ay si Torfan. Oo. Sino ba yung nag-tweet? Sinagasaan niya. Diba? Let her rest. Sobrang taon-taon talaga ako nag-tweet nun. Diba parang nakakita na si Day. Tapos, yung the donor. Yung tsura ni Torfan na sasagasaan na gano'n. So funny. Ayaw pagpahingahin si girl. Oo. Diba? Let her rest in peace. Guys, sa heaven na siya. Di natin sure though. Pero gets ko naman na sinasabi ni Shipperay. But I think, and okay lang din naman if it turned out the way na hindi sila maging together in the end. No? But ako, in spite of, kasi we felt na it's gonna end that way. Si I Promised You the Moon kasi parang, shit, oo nga. Yung may first chance and kindness. Yun kasi 50-50 yun eh. I told you tomorrow. Charing, ano yan? I told Sunset about you. Medyo masakit yun, diba? And yung I Promised You the Moon, parang it gave that same gravity of emotions. Pero kasi ito, parang, okay, alam ko naman na doon din siya pupunta. Diba? I just didn't like the time skip kasi parang that's so BL. I mean, for me now. Actually, that's very direct. That's very direct. Diba? Oh my gosh, ito na naman, time skip na naman tayo to 3 years. Ganon. Also, not just once, but twice. Oo. Forward ulit pa tayo. Tama. Deserve. Ginawa tayong time capsules. Correct. Hindi ba? So, to me, okay, sige. Na gano'n naman yung style. Gano'n din yung pakita. So, parang, okay, go lang. Maganda naman. Correct. Okay naman. Agree ako doon. Kasi parang, Kerry naman, I think, linawin ko lang nakangati akong linawin eh. Kasi, yung despite of, saka in spite of, interchangeable naman siya. Pero nagigets ko yung context. Nagigets ko yung context ni Shipper Kev. Kasi parang, despite, parang, nagkaroon, yung despite kasi nagkakaroon ng negative connotation na parang, despite is, I mean, interchangeable talaga sila. Ikaw nagustuhan mo siya, nang walang in spite of, nang walang, kumbaga, hindi tumantos yung the way it ended to me. Parang gano'n. Apologies ka kasi. Ha? Apologies ka kasi ng Jimmy C. Talaga? Hello. Jimmy C yun. Talaga. Diyan naman talaga apologies dito. No? We fought this war for so long. Hindi. Yung ending naman kasi for me, yun nga, I think the entire point then of episode 12 was to parang press the idea of hope naman din. And how else would you end, diba, an episode, kahit just talking about the finale itself, how else would you end an episode that talks about hope or having so much hope nang hindi rin hopeful yung ending mo? Parang gano'n. Or bakit? Kahit na blind ka naman na matapos na blind si C, you can still hope for something else. Yeah, which pinakita na niya nung nag-leading siya, di ba? Tapos inasar pa nga siya na ayaw mo ba maging writer. Diba? So I think, yun nga, that was an accepted hope already. But just to really close the book on his eyesight, sige, bigyan na natin ng chance makakita ulit. Pero naisip ko din, actually, meron din point na parang, it's so normal that I don't see it as a great ending. Dahil you can actually put twists into it. What if dun pala sa escalator, nakakita na pala talaga dun si Day. Nakita na talaga si Mok. Gumawa ng sariling ending. Actually, or kahit na bakit hindi naging thing between them yung amoy?
Kasi it marks on you din eh. Exactly. Di ba? Yun din, doon din ako nagtaka kasi naamoy niya sa library, sa store niya, pero hindi niya naamoy sa escalator. At nung escalator. sinakay siya sa Diba? Parang kotse, amoy it's like, songkla. Dapat may ganun eh. right? Sana nga Dapat they played parang, on it more. Totoo. no, it's But, just confusing kasi parang, oo nga, gets ko. kasi may bubog din ako dun sa part na yun. But May like, disparaging, Camerot. Oo. Hindi, go. Pag-usapan na natin. Kasi parang marami rin namang faults talaga yung ending. Like, yung episode 12, pag dinitpick mo na, parang, ano ba yan? Hindi ginamit or like, overused naman. Sayang. Oo, sayang. Oo. True. Ditdig ba ito matuturing? Kasi medyo red flag siya sa akin na natapos kasi yung episode 11 na parang ang laki ng di ba? Ang laki ng problema nila on communicating and kung hindi nag-align yung emehan nila, tapos time skip kasi ikakasal na si Knight, 'di ba? Na by the way, dito sa finale nagmukha na siyang kuya dahil sa styling niya. No, sa style, sa damit eh. Sa damit nagmukha siyang kuya. Oo. Nagmukha siya nakatatandang kapatid. Tapos hindi rin bet ng aking ni Besticles. Di rin niya bet na na nakipaglandian ka na on a number of occasions bago mo i-address yung naging problema ninyo 3 years ago. Although nakakakilig. Kinilig kami dun sa biglang siya na yung nag-guide kasi inagaw niya kay Direk, 'di ba? Siya na yung nag-guide papunta dun sa Uber niya. Parang una medyo murky siya with consent. O sa pangalawa, parang bakit hindi mo muna ayusin ang whatever? Ba't mo iuuna yung landi? Parang ganon. Oo, nag-gets ko yun. Kasi parang yun lang yung way in niya. Kasi ang hirap tumiming eh. Manlandi? Like if you, hindi, I mean, diba? Yun yung littlest things na you can given the circumstances. Kasi parang ang hirap na pag-usapan nila agad na ngayon lang sila nga nagkita. Tapos ngayon lang, kumaga hindi pa fully na acknowledge yung presence mo, tapos yun kagad yung pag-uusapan natin. Yun na nga, hindi pa na-acknowledge yung presence mo, pero you went ahead with flirting. Way in niya lang talaga yun for me. Like, kesa naman presentahan mo kagad siya ng, "Hoy, I'm back. Let's talk about this." Parang, hindi ba feeling ni Danon mako-corner siya? No. Ba't hindi ka mag-approach ng maayos? Mag-text ka ng konti, magpasabi ka kay Knight. Ang dami-dami mo pwedeng gawin that wouldn't translate into flirting. Ang dami mo pwedeng pakiusapan eh. Alam ni na Knight eh. Alam ni Porja eh. Pero parang yun nga. Alam mo, ganyan. And it's not hindi ba ginawa na nila Knight yun sa Kapodjay nung nag-fitting sila dun sa room na medyo... Ayun na nga. But yun na nga, may ka pa rin eh. May inuuna kang something na dapat niresolve mo muna yung problems niyo bago ka makipaglandi. Yun lang naman yung ko. Okay, ganito. Sa akin. Feeling ko parehong tama. Silbe. Anyway. Ang feeling ko, okay. Ako naman, wala akong bias. Charing. Hindi, pero, hindi siya way of flirting. Ako ang nag-gets ko na hindi siya way of flirting. But more of reminiscing the moment na siya yung nagte-take care of Day. Oo. Kasi by the time na they get to the... parang secondary feeling na lang yung nag-flirt yung lande. Parang it comes with it. May atraso ka pa. Pero di ba nga, nagkaroon ka ng... nag-kindle yung good memories. May atraso ka pa nga sa tao na hindi nyo pa nare-resolvahan. Gets ko rin naman si Rai na parang bakit you're going for it when in fact, hindi ba dapat awkward nga yun sa'yo? Dahil nga,
nagalit siya sa'yo eh, technically, di Oo ba? eh. Di Tapos, ba? parang pinush mo pa din and there is a sense of taking advantage na bulag siya. Yun So, pa. Na na by the parang, way, ewan ko lang kung uh-uh. naalala pa ni VP, nabanggit yun ni Mark. Milian. Sino ba? Ni Leanderings? Oo, yung Oo. something about taking advantage nung disability ni feel ko mas maiaano niya yun eh, mas maia-explain niya yun before. But Hindi, like, gets ko naman. nagigets ko na yun Pero, din ngayon more so. So, Mm. gets Pero yun ko. nga eh. So parang Gets for yung me struggle. kasi, oo, but with the proper context, it didn't feel exploitative. True. Oo, kasi, I mean, it is very subjective. Kasi now that you're explaining it, now that VP is explaining it, parang, oo nga, no, it can work differently. It's a scene that's kinda eye-opening na parang, saan ako pupunta? Oo Di ba? nga, no? Kaya ako if Tama, no? i-isolate ko yung yung mga nakakakilig na moments, yes, kikiligin ako. Pero kasi laging, pag napapanood ko siya, at the back of my mind, parang, teka, may atraso ka pa. Oo, Girl. which I get nga. Kaya for me, some part siya humingi ng apology. Some part siya sorry. Nung kasal na lang, di ba? Oo. Oo, pero kasi nag-primer na siya dun sa Taylor eh. Swift? Kang Taylor? Yung sa haberdashery. Charot. Oh, yung nagsukat siya. Haberdashery? Charot. Sige nga, spell mo nga. Mananahi. Mananahi na lang. Sastre. Mas madali yung sastre. Pero, yun nga, parang feeling ko kasi, noon time na yun, just purely from Mock's view, ganun kasi siya. Kasi siya lang yung may view. That's what... Hoy! May view. Not literally. But from his perspective kasi, that's somehow what he left behind also. So parang, medyo bumabalik lang siya doon, tapos bumibuelo. Although nagigets ko nga na parang, ba't anlande? Not the best kind of buelo, pero effective naman kay Day. Kasi so yun na yung tinggil niya eh. I think yun na yung question, yung poll of the week. Kanino kayo maniniwala? No, kasi both made a lot of sense, actually. Maniwala kayo sa my birthday. Kasi meron pa. Happy birthday. Ibibigay ko na sa'yo, happy birthday. And, okay. Mali kayong lahat. Kasi birthday ko. Exploitative and flirtatious? Or... kahit na hindi na exploitative, kahit na doon lang sa flirtatious. Sa flirtatious. Kasi parang rekindling what's lost. Bago ang sorry. Oo. Or rekindling lang what's lost. And it's a foot in. Ganyan. Lagay ko na lang yan. And kasi parang ang hirap lang na pumasok kagad with the problem. It feels like kino-corner mo yung tao. You started the episode with the problem. Ano ba? But tama din si VP kasi parang you're gonna gather a strength. You're gonna gather your strength. Diba? And I think it's his way to muster up. Kilala naman niya si ang amo, ganun. His way is a very effective way. Whose way? Oo, yung nanunulak ng director. Whose way, Bay? Way, Bay. Whose way, Bay? Charing. Nagkasya ba ako sa way, Bay? In-explain. Anong gulo ko? Ay, wala niya siya SG. Nasa Japan right now. Yeah, I can't. So, she can't. But she can't. British accent ba siya sa Japan? No, she's a cunt. She's a cunt. She can't. C-U-N-T. She can't. Point well taken naman. I mean, oo. Basta kilig pa rin naman. And like, wala umepekto pa rin sa akin kahit na may rational ako at the back of my mind. Yun naman din. This Jimmy yun eh. Pagbibigyan mo, charot. Sorry ba yan? Nag-time skip na, hindi pa rin siya nag-ahit, girl. Diba? Yung pa rin yung look niya. Hindi, ganun nga raw siya, microwave. Diba? Oo.
So, sige, simulan na natin yung batuhan ng questions kasi nga we're gonna do it differently sa unloading na to. Kesa mag-prepare si Shipper Rai ng madaming tanong, diba? Tatanungin namin ng isa't isa. Because I have no time. Sorry. Because she's what? In Japan. She's what? Busy naman. Pero yun, so, sige, ako na magsa-start sa sige. questions. Yung gusto kong malaman from you guys is, coming from Day's perspective, ayun yung point of view. Ayun yung point of view. Nakatama ba yung itsura ko? So, guys, we're not making fun of a disability here. We're not. That kind of show. We are not. Gets ka, Ago. Yun sa perspective ni Day. Which I feel kasi kulang yung explainer nun sa finale. Ano sa tingin niyo yung nararamdaman niya nung moment na yun? Na which part? Na-realize niyang nandyan na ulit si Mok. Kasi nagpahaging lang parang 'di ba inano lang na hindi ilang taon na hindi na ako iniisip noon. 'Di ba? Parang kinausap niya si Master. Si Ajan. Pero ito yung nung sa book signing Camerot. Oo. 'Di ba nagpahaging lang na gano'n pero parang walang full context. So kung kayo si Day, ano sa tingin niyo yung iniisip niya noon? Ganun. Oh. Ay, sorry. Yung tono ng boses niya habang kinakausap niya si Master, yung tonong asado, yung parang wala na siya pero totoo. Fingers crossed. Same. As in yung ako na lang ulit. Oo, ganun yung tono ng boses niya. For me, din talaga. May longing pa rin. Kasi hindi naman nawala yung pagmamahal niya sa tao Which I think very consistent and apparent nung finale. Oo, kasi he had every right naman to stay mad at Mok dahil nga dun sa ginawa niya. At tapos aalis na lang ng walang 'di ba? But like, ewan ko, hindi clear kung kaya pa siya nagpalandi kasi mahal pa niya, gano'n. Feel ko rin kaya gano'n kasi kung kung alam mo nang nandiyan di ba, kunyari nadadama mo na nandiyan yung presence niya. Saka alam naman niya yun dahil syempre pupunta dun sa kasal ni Projay, di ba? Ay, tama ba? Si Projay ba yun? Si Projay yun, di ba? Baka nalito na ako si Projay yung Ayun. Tama. Yun talaga yung una ko naisip nun. Ako na lang sana. Ako na lang ulit. Yes, Popoy. I think aligned naman tayo doon. Diba? Yan din yung... Ako, may question ako. Go. And sino yung favorite character nyo in this entire series? Never natin na pag-uusapan yung favorite character, like favorite mom. Ganun lagi na lang yung nasasabi natin. Hindi ko favorite yung mom dito. Girl, the struggle. Medyo si Mami, hindi mo alam kung malungkot siya or kalma. Ang galing, Yes. Diba? Malungkot ba siya or kalma? Anyway. Isa lang yung tono niya. Alam mo yung TikTok accent? May ganun si Mom. Yung TikTok accent na ginawa ni Chili. Oo. Very that. But speaking of the mom, sisingit ko lang. Effective naman yung acting niya kasi nga ang hirap basahin ni Mommy. Pero parang even towards the end, like, akala ko ba masaya ka na? Bakit parang hindi? Masaya para sa anak ko. Ganito ko siya kamahal. Ikaw, mahal mo ba? Tsaka yung tawag doon yung, di ba sabi mo na miss mo na yan? Yung sabaw. Diba? Oo, very, very that. Tapos nung dumating din si Daddy dun sa kasal, di ba? Parang... Oo, parang... Happy ka ba nakita siya? Parang hindi. Hindi rin, wala siyang lines ata nun, di ba? Towards the... Meron ba? Basta parang yung itsura ng mukha niya kasi, very... Hoy, ba't mas effective si Mommy? Kahit na. Pero akala ko sabihin mo yung isa. Si Mommy. Very school of
Parang, Wala. basta Walang hindi lang nonsense. nag-work, But- parang mommy keep up tayo. Parang gano'n. Going back sa tanong ni Shipper Kevin. Kaya nga, favorite yung character? tanong. Sino yung pinaka-hate? Yung sagot oo, nyo hindi naman Parang- yung kung sino yung pinaka-favorite. Ganun ba tayo ka-hateful? Yun talaga yung unang sagot. Well, Ah, ikaw, VP, sino favorite mo? Ako, si Pojay. Ay, same! Akala ko Diba? si apologist. Kahit apologist ano, ako. si Porjay talaga. Kasi, siya yung clear na voice of reason ng buong show na to. Of everyone. Oo, of Right. everyone. Tapos, ang galing niya mag-drive kasi ng ang galing niya mag-drive ng logic. Parang, sige, kahit na Wala siyang masagasaan. Galing siya mag-dive talaga. magaling siya mag-drive, oo. Kahit na sabihin nating sinulat ng writers yan, ganyan. But the character itself, like yung pagkakasulat kay Pojay, Ang bilis na. kaya niyang, oo. Siya yung una din nag-accept kay kay Mok. Kay Mok. Siya pa ngayon nagpa-realize kay Mok di ba? Na parang sabi niya, bilang ex mo, niinggit ako kung paano ka napapangiti ni Day. Yeah. And sobrang clear na hindi siya perfect. Di ba nagkakamali siya pero she still thrives. Thrives! Ako, speaking Diba? of making Wala mistakes, Porjay. yung favorite character ko, flaws and all, si Knight, actually. And ang galing din kasi umatan ni Mark Arguable. Pero ni Mark. sige. Lalo na nung lasing siya. Gets ka na, ma'am. Girl. Galing niya. Asasa girl, oo. Asasa girl. Tapos ang galing-galing niyang yung alam mo yung he's trying to be... Favorite mo o crush mo? Pwede both. Pwede both, diba? Sige. Hindi, crush din ni VP yun, Koyo. Oo naman. Oo. Naman, no thing. Tapos, basta ang yung range lang din ng niya, ng pag-arte niya. Sobrang bilib na bilib ako. Lalo na yun nga yung nakipaglokohan siya with Day pero umiiyak na siya. Oo. Tapos actually yun din, sobrang effective nga nung writing kay Knight bilang kuya. Nagets ko rin yung struggle niya. Kaya maganda writing, not the styling. Not the styling. Pero bilang kuya, sobrang nagigets ko yung logic, yung decisions ng character. Ang ganda ng pagkakagawa din kay Knight naman talaga. Parang may area siya na looking from afar, di ba? Yung nagmamarathon. Oo. Bulag na nga yung kapatid niya pero kailangan nasa malayo siya. Nasa malayo pa rin siya kasi parang hindi malalaman niya yon ganon. Tapos gets mo yung burden na kinary niya na alam niyang okay, ako yung may kasalanan. True. Oo, na it's evident throughout naman, 'di ba? Until malaman natin kung bakit. Naalala ko lang kay Porjay, sorry, bago ko siya malimot. Natawa din ako dun sa part na nakakita na si Day. Sabi niya, ang ganda ko, no? Oo. Alam This mo, bitch. hindi She's an Pojay my yun. spirit animal. Ito si Pojay yun. Sinamtan yun. yung character mismo, no? Feeling ko rin, inadlib niya yun. Oo. Yung character, yung actress herself, no? Ganun Hindi ba ba siya? Funny pa siya? Sabi nila, si Namtan ay parang babaeng Mark or si Mark ay parang lalaking Namtan. Talaga? So you can get... pag pinanood nyo rin yung iba nilang parang mga variety kineso sa GMM TV, lalo na yung magkasama silang dalawa. Vibe. Talaga ba? Kaya ba sila pinagtambal dito sa Pwede silang straight ship. Baka. Baka kasi nga. I'd rather not. Straight ship. Ay, parang feeling ko mag-work. Doon na sila. Oo, doon na sila. Okay lang. O pag K-bye na, no? Oo. Sige na. Next. Pero ang ganda nga, no? Ganda ko, no? Pero, tawa ko nun. Sabi, Day, ikaw talaga. Until the end, no? Sige, since nasabi nyo naman yung favorite characters nyo, bukod kina Mok at Day, yun yung next kong question. Sino between kay Mok and Day yung Mary Kill? Charot. Hindi. Dalawa lang sila.
O di yung isa gagawin mo, dalawa. Actually, nga, sige yun. Tapos bago, fuck, Mary Kill. Ay, Mary ako kay Day. Oo, Mayaman. Day. Mayaman. Correct. Alain talaga tayo dito, Kevin. Doon tayo, fuck tayo kay Mok. Ano ba? Kay Mok, tapos babay na okay na yun. Sige Oo, na. tapos siya rin papatay. Papatay sa sarap. Alam mo, Pwede din. I think makikialign na Diba? ako sa choices ninyo. Balik, sino ang favorite ninyo in terms of Character development and gano'n. Oo, yun, sa character. As a character. As a Oo. character. Bakit nyo gusto i-marry Siya? si Day? Kasi nga mayaman. Baka mayroon pang ibang dahilan. Go. Please share. Wala. Wala. Mayaman. That's it. Okay, as characters, like between the two, mas gusto kong character ni Mok. Bibi, bakit ba tayo align? Nakaka-irita Gusto ko lang ka. si Mok, actually. May something today. Charot. No, Oo, kasi mas ang gusto galing ko- niya, ang galing talaga no character arc ni Mok. Ni Mok. To be fair, mas buo siya. Siya yung mas merong character development. Si Day kasi wala eh. Yun lang siya. Saka nakakita siya sa dulo. Ganun. O hindi. Na-in I mean, love meron- lang si Kasama Day. yun sa character development. Pero may character development. May development naman. But it's Meron, not that pero- tantamount. Oo. Tantamount pictures. Oo, hindi siya ganun Oo. ka Mount Everest yung layo. Si kasi grabe yung development ng character niya. Kasi mo kasi yung yung realization of a guy na you can fix. Na I can fix him. Tapos pag na-fix mo na siya, si Mok na siya. So parang very aspirational. Parang ang buhay siya ni Mok eh. Kung tutuusin, parang siyang buhay ni Mok na meron lang siyang parang pinupursue. Parang ganun yung dating for me. Oo. Siya na-appreciate ko rin kay Mok yung yung parang na-realize na yung dreams niya bandang late na. Kasi nga, nagkaroon siya ng purpose outside of I mean, not discounting yung influence ni Day doon sa development na yun. Parang feeling ko ang laki din naman ng influensya ni Day sa character development ni Mok. Pero the actual lifting or the actual going through it was mostly Mok eh. Kaya nga parang feeling ko it's written in the perspective of Mok. And parang yung POV niya na meron siyang ganitong person na kasama habang buhay. So baka The Last Twilight isn't really about Day. The Twilight? Oo. Baka it's about the Breaking Dawn. Oo. Renesmee. Kay Renesmee. Pero baka it's really about Mok. Diba? On how he faces the challenges, ganyan. At the end, he just wanted to disappear. Diba? But then again, he couldn't kasi he still loves si Day. Parang ganun. I mean, the way na kinukwento nila, kasi yun lang naman din yung gist ng mga narration na hindi ko naman maintindihan minsan yung connection in that episode. Pero like the entire time kasi yung Last Twilight na novel na binabasa nila in the series. Totoo ba yun? Sorry. Or gawa-gawa lang Parang yun? sinulat ata for that. Okay, sorry. But laging pinaparallel kasi si Me kay Day. Diba? When in fact, I don't feel like it is resonant of Day. Mas Mok siya. Parang given siya na ganun nga si Day. Pero the struggle, the journey was mostly Mok. Right? Right? Right. Which, diba? In fairness, ang ganda kasi applies to both. Sa writing, oo. Wala ka naman pagdating sa acting din talaga. I mean, kasi ngayon ko iniisip habang nagdi-discuss kayo kay Mok, lagi ko na sumasagi talaga sa isip ko kung paano na ilagaan si Day and kung paano umarte si C sa everything. Ang galing din talaga kasi ni... Siya talaga yung best actor.
Oscar. Willing BC? Oscar winning. Oo. Alam mo, Tayo aral na aral niya. Ang hirap na yung ganong role Oo. And to be fair, hindi rin yun naman yung una natin nakitang role na ganun. But si C, sobrang galing ng pagkaka-acting niya. And in fairness din kay Jamie, talagang diba, most improved. Actually, kaya ko rin naman ma-regard as one of the better BLs naman of GMMTV tong last Twilight kasi nga dahil din talaga. Well, mostly because of yung acting. But ayun, sige. On to like a slightly controversial question. Do you think last Twilight would work the way it worked if hindi Jimmy C yun? Ay, ang ganda niyan tanong mo, te. Sino? Meron ka bang naisip? Meron ka ba naisip? It could be anybody other than, would it work the way it worked? Ako, kung magaling umate yung ipapalit mo rin, may chance. Kasi it's not like the roles were written for them. True. Diba? Only because may assumption ako na adapted lang siya, diba? Yung material. But pero with the right casting, tama naman din. Like for example, kung sa off-gun mo pinagawa yan, parang hindi ko siya masaseryoso. Oo, yung ganun. Diba? Parang hindi ko siya masaseryoso. Alam mo, feel ko, no, actually, baka pwede. If Om-nanon yan, posible. Om-nanon pwede. Yung ganun. If Om-nanon yan, sobrang posibleng ma-achieve din nila yung ganito. Kasi yung love team, hindi posible. No. Pero kung like for example, off-guard. Sino ba pwede? Kung Earth mix yan, siguro hindi ma-reach yung Rurok. Oo, hindi ma-reach yung Rurok. Ano ba? Ang sabi ko nga kapag meron kang i-replace na magaling umate. Ano ba? Si Mix, ang galing umarte ni Mix. Kaya niya yung... si Mix, or yun nga sabi ko noong si Nongkol. Yung galing-galing umarte. Kasi noon. Dun sa guy sa 180 degrees, si Bunso. Yes. Si Ponlawit. Diba? Feel ko... Posible. Sino bang, eto na lang, sino bang pwedeng i-replace kay Jimmy na bad boy? Yeah, I think could do it. Lalo na yung kanto accent. Yung kanto, oo. Pero, may konting dinala si Jimmy na iba. Ito. Kaya ng Yeah. May konting dinala si Jimmy, ito. In fairness. Kaya ng Manner of Death. Max Toon? Max Toon. Parang kaya. Medyo matanda lang, pero medyo matanda lang. Pero kapag si Om naman kasi masyadong bata. That's true. Diba? Feel ko kaya. Sino bang mukhang bad boy sa GMMTV? Plapod. Pero hindi hindi siya nag-fly. Saya na ako sa pag-fishing niya. Sarap. Fishing literal. Yung TikTok niya. Oo. Oh my God, recently si Tulpacorn tsaka si Miuso Pasit may show sila, no? Alam mo, paki-confirm nga po. May diba? May show sila. Mukha naman eh. Hindi, matagal silang friends, di ba? Nung nag-start pala mag-aral si Toon sa Si Toon. Tapos todo sila ngayon. Grabe, nag-Japan pareho. Nag-Maldives. Kasama pamilya. Pareho. Yun na nga, na-meet the parents na. At saka ayun lang siya. Ay, mag-Eras tour din pala sila. Hello po. Pero yun, sino naman ang pwedeng pumalit for day? Wala mo ng ships. Si Mix kaya. Pinges, yun nga, sina Nongkol, sina mga...
Si Non-kun. Feeling ko si Non-kun pwede. Actually, Ayun. kaya rin No? niya yung Ang magpaka-brat galing niya yung na ano. mata-mata acting. Although medyo kirat lang yung isa niyang mata. Pero, G. Hoy! Bakit? No! Kasi important Grabe yung ka. eyes. Diba? Oo, Yun naman well. talaga doon tayo nakatingin. At kung halimbawa, medyo kirat yung isang mata, mapapansin mo, ay, kirat yung isa niyang mata. Eh, doon nga lang sa I Feel You Linger, nakita na natin na Alam mo, kirat sige, yung hindi na mata. pala pwede sinungkol. Diba? O, sa ano Kasi pala kailangan may actually, certain emptiness yung eyes eh. Yun yung Sa ginawa kasi ni C eh. Sobrang true. wala Sa Bad eh. Genius pa lang, alam mo na medyo kirat siya eh. Pero, True. diba? Pero pogi niya, hindi siya Pogi factor. niya, Like, grabe. girl. Oo. Actually, Fico, may factor din na dapat sexy din talaga si Day, yung character ni Day. Kasi yung times na pag Yeah. naguhubad tapos si Mok parang, teka, inaalagaan ko nga pala siya. Pero pag nakita na nakubad, doon Ay, talaga nakatingin si Mok. ay, may Mm. abs. Oo, fair. Mm. Sino pa ba? Ang hirap din. Ang hirap kasi nung role eh. Like, but any good actor who would do their homework, kakayanin din naman. Which is a testament din naman talaga to what Jimmy and C did to the role. Mataas yung demand. Yun naman, mataas ang demand ng role ni Day, especially sa kanimo. Lalo na yung ang feel ko hindi mahihirapan yung ibang actors na pantayan si C, yung niya, yung pag-change ng boses niya kapag pilyo siya and then kapag sobrang galit. Kasi sobrang bihira ko makita yun sa BL na mga napanood natin. Yung kapag yung galit niya talaga, sobrang naano ko doon. Yung parang nagningit-ngit. Hindi, saka yung shift ni C between nung nakakita si Day versus hindi na nakakita si Day. Yun din. Sobrang clear eh. Like, true. at a glimpse, alam mo, ay nakakita siya. Actually, oo. True naman. Iba, alam mo, medyo ibang level. Feel ko kaya lang din naman naiangat ng sobrang taas. Una, napunta sila kay na direct off. Tapos pangalawa, naano nila sa acting nila. Kaya naangat sila sa ibang couples. Tingnan mo, hindi nga natin binanggit yung mga flagship nila. Kahit sina First saka sina Kautong. Feel ko baka pwede pa nga. Feel ko baka kaya pa nga Kautong. But parang hindi na rin Parang ibang direction mo sila gustong dalhin eh. Oo. No mention of the other couples. First book, Jung Dunk. No, hindi natin. Parang not that. True. Eto. Memorable moments in the film. The film. Sige mo na. Memorable sa inyo? Oo, most memorable. Na parang, shit, ito talaga yung reason bakit ko siya tinapos. Ganun. Hindi first time sa bundi. Yun na talaga. Yung defining. Yun yung oo. Pero hanap ako ng second. Wait. Yung pampaiyak. Pero, parang I think lahat tayo sabay-sabay na yun talaga yun. Dahil naulol talaga tayo nung pinanood natin. Girl, sinong hindi maulol dun sa scene na yun? Ako yung mga pa-cliffhanger. Yung aamin na dapat sana si Mok na gusto niya si Day na meron na siyang bit-bit na sunflower tapos sabay biglang napatigil siya. Biglang nandun. Oo, parang jump scare. Andun si August. Ako, yung pinaka-memorable in a way na made me feel na, okay, maganda to, is yung nawala si Day sa Chatuchak. Tapos, di ba naghahanapan sila? Tapos the shot na biglang malabo, tapos luminaw si Mo. Ang talino din nung talaga. Ang talino nung usage. Usage ng neon pink. As in, yun yung talagang lahat ng nilatag niya prior to that moment, ginamit niya sa moment na yun. True. Ganito rin ni Derek. In fairness. Ikaw, Kevin. Nung naghubad si Mok. Dahil amoyosi siya. Dahil amoyosi.
Nag-gets mo na kasi yung Give. dynamics. Oo. Kaya siya yung una din pumasok sa isip ko dahil nag-gets mo na yung dynamics kung gaano kapilyo yung isa versus yung sa isa. Gaano ka strict yung isa, parang gano'n. Or ka-meticulous ng isa. Diba? Okay, dun pa lang, okay, clear na to me ano yung characterization of the Actually. both. Oo. Diba? Mm-mm. So, okay, sige, ganyan. Let's see kung masustain Gusto nila, mo which lang they yun. did. Oo, kasi Yung nakailang hubad pa oo. sila after that eh. Oo. Yung utong, oo, sige na. Ay, sa ano, te, yung sa, ano talaga, sa aquarium. Alam mo yun. Oo. Ang galing Girly. nun. Kahit na alam natin kung saan nanggaling. Mm-mm. Parang, huy, girl! Kinilig pa rin ako dun. Kahit na ilaw lang siya nung aquarium, it's giving. Oo. Diba? Oo. Ang galing. Ang ganda ng use Galing. na nung aquarium na yun. Mm-mm. Right? I think advantage din nga na in fairness, technically smart si Direct Off. Like, alam niya kung paano gamitin yung technicals to make the story deeper or make you feel what they feel. Oh, or ayan, which would lead to my question. Yes, may mga segue ha. Ang gaganda ng segue. Galing mo. Galing mo doon. Oh, and it's in English. So my next question is, wala yung English. Kasi nakita mo si Besticles naglakad. Oo, natutulog na kasi siya. Good night, Besticles. Good night, Besticles. Oo. Parang, di ba familiar naman tayo na may formula ang sinusunod si Direk. So, parang, para sa inyo ba, does it work all the time? Or does it work all the time dito sa show na to? Or parang, merong times na parang direct, step up naman, or parang deviate. Or ibahin mo naman. Oo. Sa akin hindi. Nag-work siya. Kasi to me, formulas work for a reason. Or parang formulas are formulas because they work. And they work kung alam mo nga kung paano siya gawin. Or paano siya i-execute ng tama. Kasi you can always follow a formula, pero kung mali yung pagka-execute mo, mali pa rin eh. Parang diba? why fix when it's not broken? Oo. So kung gagamit ka ng formula, just make sure na tama yung execution mo. Oo. And to be fair, tama ka dyan. Kasi ngayon, 'di ba, formula niya 'yan, pero ang ganda nung characterizations. 'Di ba? It's a different characters altogether. But you're falling into the same format or formula. So, agree. Pero at some point din, parang to me, baka you can mix it up a bit, wag na masyadong may time skip, yung mga ganon, sa dulo. Gawin mo siya sa umpisa. Which he did, actually pala. Actually. Diba? Which he already did, but okay. Wala nang time skip, direct. Try mo lang. Oo, parang ganon. Ako, base-to-base cases. Kasi yan. Tama. Base-to-base cases. Na-appreciate ko kasi yung pag-adhere ni Direk sa formula. Kasi over the years, na sinusubaybayan natin yung mga gawa niya. Na by the way, na-unload natin a lot of mga works niya. Natutuwa ako kasi magsistick siya and then he does better the next time. Parang ganon. Yeah. Ang lang naman, medyo pumalya lang siya for me dito sa time skip kasi not once nga but twice. And yung second time parang Yes. Yung second time skip niya, nagmukhang yung time skip ng 1,000 stars na parang why even bother? But yun nga, ako na-appreciate ko yung parang looking forward ako sa mga susunod na works niya kasi parang I'm sure baka i-hone niya kung whatever whatever yung mga
inaano niya, aspects ng formula na sinusunod niya. Also, since nakikinig naman siya ng podcast natin, since like the whole of GMMTV. Tama. So, di ba, parang andito kami direct para tumulong. Para tumulong. Open ka maging consultant. Charot. But on the topic na lang din of, true. Sure. On the topic na din of time skips, I still think na na-master niya na yung time skip with Bad Buddy. Yun yung best. Kasi may, ano yun, diversion. May diversion eh. Tapos parang proper logic yung diversion niya eh. Yes. Mukha sila nag-break, pero it made sense eh. Kasi parang, to the viewer, kailangan nila yung gawin. Yun yung necessary for the character. Winasak niya. Parang may formula siyang sinunod, pero winasak na yung perception ng viewer. Yung viewer. Especially dun sa penultimate episode, since di ba nga, curse. That penultimate curse. So winasak niya, but it made sense. As a viewer, magigets mo bakit. So pagbalik niya nung finale, di ba, parang surprise, ito yung twist. Magulat It's a device. It's a plot device. It's not like kailangan natin fast forward para lang ma-fast forward. Masabing na natin to. Masabing they've grew apart. Parang ganyan. Hindi gets. That one makes sense. And that's the improvement. Kung meron, kung meron mang improvement yon, ganun. Use it wisely. The next time na na mag-time skip, sana feel natin na nag-skip ang time. Yun pa. Exactly. Kasi ito parang, hello, yung kitchen na yun, pwedeng kitchen namin dito sa bahay. Ay, taray. Yung kitchen dun sa Hawaii. Yung kitchen dun sa Hawaii, yun din yung kitchen ng yung kitchen ng hotel sa Laguna. And to be fair, yung sa Bad Buddy din naman, yung architectural office ay could be anywhere. Sabagay. Right. Diba? Yun nga din. So parang, and yun nga, sabi tama ka nga doon, Ray, na dapat feel natin na nag-time skip sila. Diba? Not because pinilit natin i-time skip for the sake of them seeing na they have their own lives. Na parang they grew apart. Grew up. Growing bulilit. Growing bulilit. Diba? Totally makes sense. I guess that's why yung feelings natin, VP, is just like, it's okay. It's not the best. Diba? It's not like the most eventful ending ever. Pero sa dinabi namin na sinabi natin, mahal pa rin naman natin itong show. Again. Pabalik tayo dun. Yun pa rin naman, first and foremost. Agree. I have to agree. Galing nyo. You guys are so smart. Like, ikaw din kaya? Ano ikaw din? Like, vibes lang ako dito, te. Ano? No. Sis, surprisingly, you're smart tonight. Fuck you. You're surprisingly smart ka rin. Despite the circumstance, smart ka tonight. True. I love it. Speaking of other things to love, kasi mapunta naman tayo sa soundtrack. Yes. Girl. Ay, dapat ko magtanong yan kasi hindi ako yung maan sa soundtrack eh. But sige, alis ka muna. Anyway, meron ba kayong particular love sa soundtrack? Mare, mauna na ako. Pero di ba lagi ko tinanong ko yun sa inyo. Ano ba yung soundtrack na yun na na yung parang Gary V sa Provinciano. Yung nasa pero trailer. Maganda siya. Yung main pero theme. Ang ganda niya. Yung main theme nga na bumibirit na guy. Diba? Kasi nga si Bugoy yun. Ano ba? Yung Gary V. Ang ganda talaga ng pasok nun. May parts pa ata. Doon nga ata yun dun sa completely na blind siya. Yung naging -1. Naging acapella. Yung nag-cut. Nag-cut nila biglang hindi. Tapos biglang pasok. Yeah. Alam niyo naman na trailer pa lang, sobrang inaabangan ko na yung song na yun, di ba? Like, baliw na baliw ako dun sa song na yun, trailer pa lang. Tapos, ang ganda niya. Alam mo, ang ganda niya. As in, tamang nag-antay siya ng 9 weeks bago ilabas yun.
To be fair, I think formula. Kasi yun sa Bad Buddy din, bandang dulo na rin lumabas yung main theme eh. Pero hindi ganun ka-anticipated eh. Parang we've been hearing it, tapos nung narinig na natin yung actual song, doon nag-make sense na, okay, yun yung nasa OBB. To be fair, syempre ibang but like, I think yun nga yung purpose nun, para mag-build ng ng anticipation. Sa theme. Parang bakit ganyan yung theme? So parang... Pero ito kasi, binigay na nila yung chorus nung trailer. So, alam mo nang nag-i-exist yung song. Kung maalala. Kung maalala the trailer, yung sa trailer. Kasi ang tumatak na nga talaga sa akin yung sa bundok. Oo. Tumatak din sa akin for a bit. For a bit. Yung sa dance number nila. Yung kay Satang? Oo, yung slow dance. Ang galing-galing. Basta, sobrang... Kailan slow dance to? Yung unang slow. Kasal ni, ni Ajan. Akala ko yung tawag na sa resort, yung English. na pinatutugtog ko sa cycling class. yung EDM. Yung, girl. Parang ballad na basta pang slow dance. Ang ganda nun. Actually, maganda naman yung mga songs for me. I think yung main theme lang talaga yung sobrang na in the shadows na lang lahat. Kahit maganda pa rin all of the songs. Like, sobrang ganda nung main theme. And talagang binigay nila sa singer. I mean, no judgment on others. But like, binigay nila sa like, singer. Mataas ang demand. Feel ko kung mataas ang demand at kayang i-meet ng demand, like, kunyari, binigay nga kay C yung role, di ba yun? Mataas ang demand nitong song na to. So, sino makaka-meet ng demand? Ng demand. Not them. Right decision. Not the actors. Totoo. Nag-okay siya. Nakaganon kasi siya sa akala. Oo nga. Akala nung Mac nag-okay. Nag-okay. Kasi, oo nga. Pasensya na. Yun. Ayun. Ayan. Ay, pag dalawang thumbs up, may nagiging fireworks. Snow uli. Charis. Oo. Ayun. So last, na yung mga last question? Bago natin kung nakapag-unload na ba kayo, may mga huling bubog pa ba kayong before we end on a high note? Let's hit the low note. So meron ba kayong mga bubog sa show na to? Well, ako parang wala na. Wala ka, hindi ka pa nasasabi lahat. Ay, hindi, yung bubog ko lang dito talaga is yung yung nabully nila si ate dun sa may bundok. Kinuwawa naman si ate Cherry. Stay sila ng libre. Tapos pati yung last page na may pirma na ibigay pa sa kanila. Dinumihan lang nila yung kwarto. Pasensya naman. Dinumihan yung kwarto. Ganun na. But speaking of pagdudumi sa kwarto, the way they made dumi sa kwarto, there, Shantutan, and sobrang na-appreciate ko yung show for having so much physical touch. Bilang yun yung yung love language. I guess, oo. But also parang compared sa mga BL na napanood natin, and particularly of GMM TVs, parang kinailangan ba magkaroon ng disability yung isa sa main couple bago nila ma-push yung physical touch as a love language. Yun lang naman. But I think hindi naman. Nagamit lang talaga yung physical touch as a proper instrument. Kasi nga, given the circumstance na bulag si Day. Oo. Well, sana, yun ang hope ko. Sana magkaroon pa ng BL na big on physical touch na... Without having to deal with the necessity. Or kahit na basta more physical touch na BLs, I guess. Yun ang gusto ko. Baka dahil kaya meron din siya ni Magic. I mean, sorry, naalala ko lang kasi kapapanood. Ibang klase yung physical touch. Pag nag-touch, todo? Oo. Diba? Sa pa. Todo? Sa pa? Gusto mo pa? May buzzer. Charot. Pero, may isa ba? Okay. Yun. Ikaw, VP. Wala na akong bubog. Parang,
na-forgive ko naman siya sa mga bubog niya. Kasi I feel like the good outweighed the bubog. Ang taray. Ay, the good outweighed the bubog. Diba? The good is an angel. The bad is a devil. Sige. Sabi lang ni VP, ang smart mo. Sige. Oo nga. After kitang purihin. Sabi sa'yo, it always goes back to being Bobo. Yung mga last. I hate to be proven wrong, but You were wrong. apparently I am. That's on you. Charing. I'll go. Yun. So, ang final questions. Gusto nyo pa ba ng season 2 at nakapag-unload na ba kayo? Pero hindi, no? Kasi nakakita na siya eh. Oo. Which makes sense, yung comment niya. Which makes sense, yung comment niya. Kung di pa rin nakakakita, by the end, kung di pa rin nakakita si Day, I would love a second season. That could have been another season. That's true. Pero it's hard to top Say what they goodbye. did already. Ganun. Because they're bottoms. Or versa, parehas. Mali mo. So ikaw, VP, ano sa tingin mo? Okay na ako. Like, wag na. Ayoko na. Pagkakasabi talaga. Okay. Weird. Pinahirapan ako enough. Sige. Hindi, saka yun nga, parang Initially. I think na-prove na nga natin enough na Jamie C could take something bigger na the next time. Doesn't have to be Day and Mock again. Actually, no, sobrang ang taas tuloy na expectation ko sa susunod nilang project. Kung sana magkaroon pa sila ng susunod na project. Oo. Alam mo, and to be fair, ha? Like, di ba from, saan sila? Saan sila Vice versa. Hindi. Vice versa ba sila nagsimula? Vice versa. Vice versa sila nagsimula. From vice versa, magaling na, well, parts of it. Magaling na sila doon sometimes. Pero di ba, pero kasi they've seen na parang kaya nilang dalawa to level it up. Kaya binigyan pa sila ng chance. And I feel like if they keep on doing it, magme-mainstream din sila na na hindi lang. Aren't they for sure. already? Aren't they? I'm not sure. Lang feeling ko at this level dapat lang kasi I feel ko parang they're up there. Partida, hindi pa sobrang present lagi si Jimmy kasi nga she's a doctor. Oo, so parang imagine yung potential niya kung nag-focus siya sa Pero yeah, kasama na, nandun na. Yes. Hindi ko narating na. Oo. Ayan, nakapag-unload na ba kayo? Na-let go niya na ba siya? Oo, kasi parang yung show na nagsabing i-let go nyo na okay na. Okay na kami, kayo naman din. Okay na kami, sana kayo rin. Okay na kami oo. Remind ko lang okay na kami, kayo naman. Yeah, pero ako din naman, nakapag-unload na ako. Pero yun nga, isa siya dun sa mga may moments na maaalala mo siya, tapos ang sarap lang sa feeling sanang mapanood siya for the first time ulit. It's a show na I wouldn't mind starting all over again. And when I hope... Yeah, parang kung makalimutan ko man yung past 3 months ko bigla, okay lang kasi uulitin ko siya. In fairness sa impact. Totoo, girl. ng last Twilight. Actually, it's yung ilang episodes to na inabangan ko yung yung premiere kasi nga sobrang same. As in, Friday. Ito talaga din yung Friday na Friday na Friday habit. Oo. Ako pa as a girl who doesn't go out. So, yun yung Friday. Totoo. Saka, ako kahit naiyakin ako, yung number of times na inayakan ko yung scene sa bundok. Oy, Doy, every time nababalikan ko yung kahit yung scene na yun lang sans context na.
iba pa rin. Gets naman. Diba? I think that week alone, mga 6 times kasi iniyakan. Grabe. Ako 6.5. Kasi yung isa umatras yung luha. Taras na. Tama na. Too much. Mana raw. Oo. Ayun. I love this show. Totoo. Kaya kayo, shippers na nakikinig, kung love nyo rin to, ilayag nyo na yan on social media. Let us know what you think. Yung mga sagot nyo sa tanong namin, di ba? Baka may ano din kayo, reactions and opinions. Just follow us at The Shippers PH on Twitter, Instagram, Facebook, and Threads, and at Shippers PH naman on TikTok. And you know, pag-usapan natin yan. And syempre, if you're listening or watching on Spotify, may mga polls and Q&A kami dyan na pwede kayong sagutin. I think, iwan nating freedom board ang Q&A para sa lahat ng opinion nyo for Last Twilight. And kung sa YouTube naman kayo nanonood or nakikinig, may comment box din dyan. So, babasahin natin yan sa next episode na pwede naming basahin yan. So, ayun. Kaya, okay na. Nakapag-unload na tayong tunay. Ready na ba kayo, shippers? Wala naman itong ship of the week, di ba? Kasi closing. Kaya nga eh. Gusto mo pa? Kaya nga eh. Para, Sino pa kailangan bang ba? ship of the week para sa Last Twilight? Kundi, Si Knight at ako. Sorry. Hoy. Ay, sige, sa'yo na nga. Sa'yo na. Birthday ko. Thanks. Birthday mo. Gift ko na yun sa'yo. Bait mo. Oo. So yun. But also don't forget then to visit thebunkph.com to see all of the other podcasts na kasama namin and follow them all across social media at thebunkph. Okay. So yun. Maraming salamat mga shippers sa panonood at sa pakikinig. Sana nag-enjoy kayo sa kahit hindi kami bobo tonight. Medyo smart kami. I say medyo because of Shipper Kevin. Nabawi ng konti yung Siya yung nagtaas ng average. Oo. Siya yung nagbaba ng average eh. Oo. Pero Ayun tuloy. mataas na eh. Maganda na yung smart rate natin tonight eh. Nabawasan. Charot. Yan, maraming salamat sa panonood sa pakikinig. We hope to hear you and see you again on the next one. Ako si Shipper VP, ang shipper niyong bulag na bulag sa pag-ibig. Hanggang ngayon. Ako naman si Shipper Kevin na and at last I see the light and it's like the fog has lifted. Oh, in fairness, kasi mock means fog. Ay, oh. Walk means tag? Fog. Yes. Just At ako naman si Shipper Rai and at 39, nasa edad na rin ako na nangangailangan ng caregiver. So, come on. Bye! Come on, let's do this.